Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Mga kapatid natin na patuloy po na sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa, maging dyan sa mga kababayan po natin at mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na po dito sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati ko po kayong lahat mga kababayan. Sa umagang ito ay pag-uusapan natin itong napabalita na pagbagsak, pagbulusok ng trust rating ng ating Pangulo, ang ating PBBM. Ayon po sa ulat ng Publicos Asia Incorporated. Okay? So, napanood namin kasi dito po sa news at yun ang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. Para hindi tayo mahulog sa anumang pagkakamali at para hindi tayo mahulog sa palapalagay o kuro-kuro, mamaya ay ipapapanood po namin sa inyo yung napanood namin mismo sa news tungkol po dito sa sinasabi natin na pagbulusok, pagsadsad at pagbaba ng ratings ng ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos. Mga mahal po naming taga-subaybay. Ano po ang isa sa mga naging dahilan at naging malaki ang impact ng pagbaba ng ratings ng ating mahal na Pangulo? Ano-ano po yung mga bagay na sinasabi ng mga mamamayang Pilipino, ng mga netizens, tungkol po dito sa ating kasalukuyang administrasyon, sa ating Pangulo? Yan po ang ating aalamin dito po sa news na ating matutunghayan sa pagkakataong ito. Pagtiyagaan po ninyong panoorin at narito po ang report o news. Panoorin natin. Samantala, bumagsak naman ang performance at trust ratings ni Pangulong Marcos Jr. sa unang quarter survey ng Publicos Asia Incorporated, habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Pinaniniwalaang nagkaroon ng negatibong epekto kay PBBM ang pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Eden Santos sa balita. Hindi ikinagulat ng publiko ang pagsadsad ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na bumaba sa 19% mula sa 33% ang approval at trust ratings ni PBBM sa inilabas na pahayag first quarter survey ng Publicos Asia Incorporated. Naniniwala ang mga netizen na nakausap ng Net25 News na nakaapekto sa pagbulusok ng ratings ni PBBM ang pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang survey ay isinagawa noong March 15 hanggang 20, 2025 at inilabas naman noong March 28 na nataon sa kasagsagan ng pag-aresto kay FPRRD. Nakadagdag pa ang patuloy na kabiguan ng administrasyon ni Pangulong Marcos na tuparin ang mga ipinangako sa sambayan ng Pilipino na pababain ang presyo ng mga bilihin, pagsugpo sa korupsyon, pamamahagi ng disente at maayos na housing units, pagsawata sa kriminalidad, pagtugon sa kahirapan at iba pa. Yung trust rating ni BBM, dahil sa pagkadakip kay Pangulong Duterte. Yun din po ang isa sa dahilan ng pinaka nagpababa po sa rating niya po, yung mga pangako niya po na hindi po natutupad. Lalo na po sa pagtaas ng mga bilihin po o yung mga pabahay po, hindi niya po naisatupad po yung mga ganon. Saka ano po, lalong pahirap po ang buhay natin. Lalo na po sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin po. Lalo na po sa mga bigas po, sa bigas po. Kaya ang bumaba ang niyang rating ni BBM, ginawa niya sa PhilHealth, kinuha niya lahat. Kinuha niya ang isis, kapira na sa bayan. Paano na kung magkasakit kami? Wala na pira ng mga anak ko sa PhilHealth, kinuha ni BBM, kailangan ibalik niyan. Alam mo na kay BBM, maraming anomalya eh. Kaya yun siguro yung dahilan kaya bumaba yung ratings niya.
Sa akin, sa palagay ko, hindi. Kasi hindi pa napapatunayan na siya yung nagpadala sa Netherlands. Diba? Ang tingin ko, merong ibang dahilan. Oo, politika, parang gano'n. Naging positibo naman ang epekto kay Vice President Sara Duterte ng ICC arrest sa kanyang ama. Tumaas sa 42% mula sa 37% ang approval ratings ni VP Sara. Siguro sa tiwala, nakikita naman siguro yung tiwala eh. Yun, tumaas yung ano niya kasi mga tao, kikita naman siguro yung medyo maganda yung pamamalakad. Ano? Dapat i-impeach na si BBM, hindi si Sara. Malaking tinulong ni Sara ni Duterte sa Pilipinas noong nag-COVID. Tama ba ako? Dapat sa presidente, hindi siya magpapano sa mga congressman. Kasi presidente siya ang masunod kasi kaya yung i-impeach si Sara Duterte, nasabi niya, ay di bali ipawalang bisa na dayon. Ay yung mga kongreso gusto ipatuloy eh. Maganda mang hangarin ni si Bongbong Marcos. Kaso lang yung mga galamay niya na si Presidente Bongbong. Dagdag pa ng netizens na sa halip si VP Sara ay si PBBM ang dapat ma-impeach. Dapat nilang tulungan nila, lalong-lalo yung mga mahihirap sa ngayon. Puro politika na yung pinag-uusapan nila. Ang kahirapan ng mga mahihirap, hindi naman dapat nila baliwalain. Yan lang dapat sana isikasuhin nila. Kasi marami na nagugutom eh. Yung mga mababa ang sahod, ganun. Kung marami ka pang pamilya, mga anak, wala. Wala pang komento ang Malacanang sa pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulo. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. So yun po mga kababayan, yung napanood po natin na balita sa Mata ng Agila tungkol po dito sa pinag-uusapan natin na pagbulusok o pagbagsak ng trust rating ng PBBM ng ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Yun nga po, yung nabanggit sa news, naging malaking impact yung pag-aresto ng former president sa ICC. Naging malaking epekto talaga ito ng pagbaba ng rating ng ating Pangulo. Okay? At sa kabilang dako naman, yun naman po ang nagbigay ng mataas na ratings dito sa ating Vice Presidente, si VP Sara Duterte, para sa ganun ay umangat naman ang tiwala, ang ratings ng mga tao sa kanya. So nakikita natin sa pagkakataong ito na ang mga taong bayan mismo ang nagsasabi, ang mga netizen po mismo ang nagsasabi na ganun nga, kung pag-aaralang mabuti at titignang mabuti yung sitwasyon, talagang napakalaki po ng naging epekto po talaga nito sa ratings ng ating Pangulo. At hihintayin natin yung komento ng Malacanang tungkol sa bagay na ito. Pwede pa naman makabawi siguro na tumaas pa ang rating ng ating Pangulo sa paraang kung ano po yung mga sinasabi ng ating mga kababayan, mga netizen, ay mabigyan ng pansin. At sabi nga, meron nga tayong nakita May mga pagkakamali na pwede pang ituwid. Pero may mga pagkakamali na wala ka nang babalikan. So, meron pang pagkakataon para sa ganun ay muli sigurong maiangat ang ratings ng ating Pangulo. Pero sa kasalukuyan, sa ngayon, mga kababayan, mga mahal po naming taga-subaybay, yun po, latest na balita tungkol nga po dito sa pagbagsak at pagbaba, pagbulusok, pagsadsad ng ratings ng ating Pangulo. At sa mga susunod pang pagkakataon ay patuloy nating susubaybayan ang tungkol sa mga bagay na ito. At yun lamang po ang aming maibabahagi sa pagkakataong ito, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. At sinasamantala ko po na i-shout out lahat po ng mga nagpapa-shout out po sa amin, mga kapatid na nandyan na patuloy po na sumusubaybay at sumusuporta sa amin. Shout out po sa inyong lahat mga kapatid. Saan man po kayo dako naroon, saan man po kayo distrito,
magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat na po ng mga taga-subaybay namin na patuloy po na sumusuporta sa amin. Sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Hanggang dyan po, hanggang sa muli.